Nakasagot po. Yung Ayan. 10, yung 10, ano nga pala yung sis? 10? Yung number 10 po na question. The question is, if we keep living an illusion, one day, we will blank our health. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Kapag daw nabuhay tayo sa ilusyon, one day, ano daw ang mangyayari sa ating kalusugan pag lagi pa rin tayong nagkakape, o nagtsatsaa, o umiinom ng mga soft drinks. Ayan po. So, Blue sis. nasa inyo na po? Blue ba? Blue. Ha? Sorry? Clue doon sa number 10 question. Clue. Sorry po. Yung clue po sa number 10 ay ano ba maganda eh? Actually, kahit ano pwede nyo rito isagot eh. Pero start siya from letter C. Ano siya? Tawag dito. Verb siya. Verb siya na may gerund. Ano ba yung gerund? Yung may ing. Yan. Kasi, di ba yung story last time is, pag daw nagkakape tayo, nagiging actor tayo, actress. So, ibig sabihin, nabubuhay tayo sa ilusyon na hindi naman talaga nakakatulong ang coffee sa atin, ang caffeine. So, di ba pag nandun tayo sa theater, ano nangyayari dun sa, sa curtain, pag natapos na yung, yung acting. So, yan na po yung clue ko. Parang sinabi ko na rin po. So, letter C siya. Pag natapos na yung palabas, ano na yung mangyayari sa health natin? So, starts from letter C. Nagets nyo na po ba? Pwede namang hindi exact word na ganon, pero anong mangyayari talaga sa health natin pag pinagpatuloy pa natin ang pagko-coffee? Ayan, happy Sabat po sa nanonood, Brother Alex De Leon, ng aking uncle. Ayan. Okay na po, Brother Chong, naano niyo na po? Yes po. Ayan. Answer na po. Actually, kahit ano namang isagot nyo dun eh. Basta may mangyayaring hindi maganda sa inyong health kapag kayo ay laging nagtitake ng caffeine sa mga drinks na iniinom po natin. Ayan. So, mag-start na po tayo. Sa mga nanonood po dyan, happy Sabat po sa lahat. And papunta na po tayo ngayon sa ating topic na New Start, the poison we so willingly consume. So medyo ano po ito ha, yung mga hindi ako nakikita sa worship group, pwede nyo po panoorin sa live. Naka-live po tayo ngayon kasi very timely po ito kasi marami po sa atin ngayon ang hindi natin alam na yung ating iniinom ay poison na pala sa ating kalusugan. So alam nyo ba na hindi lang tayo centuries o dekada-dekada or centuries na niloloko ng mga drinks na ating iniinom. So, for thousands of years, kahit siguro mula pa dun sa sa panahon na ninuno natin, halos lahat po sila ay nakaranas na siguro ng ganito. So, naipapasa po ito through generation and through generation. So, ang title po is, The Poison We So Willingly Consume. So, ano kaya yon? So, sabi dito, the most serious drug problem today is not heroin, barbiturates, cocaine, or even aspirin. So, hindi daw yun ang pinaka number 1 na problema ngayon. Sabi dito ay, it is a drug problem that is not limited to a small society, nor even to just young people. So, kahit saan po talaga, kahit sa small societies po, ay ganito na po ang
kanilang tinitik, pati sa mga kabataan. Lalong-lalo na talaga sa mga kabataan kasi kung ano yung nauuso, kung ano yung hype, yun ang kanilang ginagawa. Ayan po. So, bali, actually, 2 parts po ito. So, ang gagawin ko na lang muna part 1 kasi more than 60, ano po to parang 66 slides po ito. Normally, kapag nagsasalita po ako, ginagawa ko lang pong 30 kasi makakain po yung oras. Meron pa tayong next na topic, yung kay pastor. So kailangan i-budget ko po yung time kasi noong nakaraan medyo ginabi po tayo, di ba? So ang gagawin ko na lang po is tig to 30 slides na lang po. Ayan. So sabi dito, what drugs? Ano daw yung mga drugs na yun? Tobacco, alcohol, and caffeine beverages. So na-topic na natin yung sa caffeine last week. So, andun na nga yun sa mga kape, sa tsaa, sa cola drinks, soft drinks, ganyan. So, ngayon, ang sunod naman na itatopic natin ay yung sa alcohol. At yung part 2 naman yung sa mga tobacco. So, socially acceptable but dangerous to your mental health. So, tinatanggap siya socially kasi lalo na yung sa mga tao na mahilig makipagkaibigan, sa mga friendly, sa mga tawag dito, sa mga social acceptable. Lalo na yung sabi nga nila, yung mga social climbers daw, mga ganyan. Yung mahilig talaga makipagkaibigan sa different kinds of people. Talagang meron pong ganito. Laging may alcohol po talaga. Imposible talagang wala sa isang party. Not unless siguro ay extreme extreme vegetarian or vegan or ganyan. Hindi po talaga sila gumagamit ng wine. So, meron po akong marami po talaga akong kilalang ganyan sa Quezon City, sa Manila, sa Bicol, sa Palawan, sa iba't ibang lugar po. Even dito sa Australia, ay marami pong extreme na hindi po talaga, hindi po talaga umiinom ng wine. At isa na po ako doon kasi dati, ganun po ako. Sige, bigyan ko na kayo ng example. Nung araw, nung ako po ay backslider pa, nakatikim na po ako ng alak. So, kabataan ko pa nung time na yun. Pero ang problema sa akin, nung nag-take po ako, ay iba yung epekto sa akin. Parang nagkaroon ng yung rashes yung buong katawan ko. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nun. Kaya nag-stop ako. Siguro less than a year lang yun. Kasi mga kaibigan ko, pala inom before. So, anong year ba yun? Nakalimutan ko na kung anong year eh. Pero, I think that was in college na po. Ganyan. Bago pa po ako mag-asawa. Ganyan. So, nung time na yun, sa school na to, ay Adventist school. Pero yung mga classmates ko, nagdadala ng alcohol, beer, wine, ano pa ba? Tinatago nila sa kanilang bag. Tapos, di ba, strict ang mga guard dito sa institution ng Adventist school na ito. Sorry, ano ba? University yan. So, siya, international university po siya ng Adventist. Ayoko na banggitin yung pangalan. Pero for sure, nakarating na kayo dyan. Most of us nakarating na po dyan. Dyan ako nag-aral noon. So, lahat ng classmates ko, may baon sila na kung hindi, beer, wine, kung ano-ano pong mga alcohol. Dinabaon lang nila sa kanilang bag. Hindi ko alam paano nila napupuslit yon. Tapos dinadala nila sa dormitories. Tapos pagdating sa dormitories, hindi sila nahuhuli ng mga administrator doon, yung mga dean, yung mga nagbabantay, yung mga... Kaya sabi ko, parang imbis na maging matino ako nung time na yun, sabi ko, bakit parang mas lalong gumulo kung kailan ako nag-aral sa isang Adventist school? Sabi kong ganon. So, yun nga po, hanggang sa hindi nga po naging maganda yung resulta that time. Kaya nagdesisyon ako na hindi ko na lang tatapusin yung aking pag-aaral doon. Kahit yun pa yung pangarap ko na school, sabi ko, madadala talaga ako ng mga dito. Kasi may mga fraternities,
may mga grupo-grupo sila doon, may mga, iba't ibang grupo po, hindi ko na i-mention yung mga fraternities, grupo, ganyan. Pero marami na po nag-invite sa akin doon. So, bawat mga ano nila, lagi pong may ganito. Laging may mga dala sila na kung hindi sigarilyo ay alak. So, nag-decide ako, sabi ko, mas maganda magpalit na lang ako ng course. So, before ang course ko ay nursing, nagpalit na lang po ako ng psychology. At sa ibang school na lang po ako nag-aral. Sa Quezon City na lang po. So, hindi maganda yung epekto sa akin ng mga ganito po. So, kahit backslider ako nung time na yon, tumatak sa isip ko na hindi talaga siya makakatulong kasi lalo kong pumayat. Nagmukha akong matanda. Mga ganon. Bata pa akong tutuusin. Nung time na yon, siguro mga 18 pa lang yata ako. So, sabi ko, mas maganda sa ibang ano na lang, ibang school. Then, mas naging maayos po yung ano ko pag-aaral ko nung sa ibang school na ako. Although hindi siya Adventist or kapareho ng ating beliefs. Pero mas strict po sila. Hindi ko alam kung paano nila nagawa yun, pero mas strict po sila. At mas naging active ako doon sa pag-aaral. So, isa po yun sa part ng pagiging ano natin, kabataan. Yung bang, syempre siguro dahil malayo sa magulang, ganyan. So, kung sino yung mga friends mo, ganun ka na rin. Parang ganun po. Kaya nga sabi dito, socially acceptable but dangerous to your mental and physical health. So, sana yung mga naging kaibigan ko dyan sa specific school na yan na sinasabi ko, sana nagbagong buhay na rin sila. Kasi ako, nung natagpuan ko yung pagbe-vegetarianism, talagang tinanggal ko po lahat. Kahit yung meat, tinanggal ko po lahat yan. Kahit yung mga soft drinks, yung coffee, lahat yan tinanggal ko. Kahit yung wine. Actually, nakatikim lang po ako ng wine nung pumunta po ako sa Palawan last year. Yan, kami na nila pastor. Pero yung wine naman na ininom namin ay for celebration lang yun at wala po yung alcohol. So, ano lang po siya, sparkling wine lang. Pero kung ako lang po talaga masusunod, ano po talaga ako, extreme. Kaya lang, nangyayari, pag extreme naman ako, nagmumukha po akong masungit, tsaka parang hindi kasi ako lalabas magtatago ako. Kailangan maging social, talaga makipagkaibigan ka din So, kailangan din, labas-labas din. At kung iinom man, pwede naman siguro yung wine, pero 0% alcohol po dapat. Or yung mga grape juice, ganun lang. So sabi dito, the number 1 drug problem in the world ay, bukod dyan sa nakikita nyo sa picture na cigarette ay alcohol. So yan po. Happy Sabbath po kay Brother Jerison, Brother Gideon, Brother Shane, Sister Erica na nanonood. God bless po sa lahat. So sabi dito, the greatest drug problem in all the world is alcohol. So yan po yung number 1. It is the major drug problem in Russia, Europe, and in third world countries. So ibig sabihin, hinahabol na natin yung mga first world countries kasi kahit hindi tayo ganun kayaman, nakakainom tayo ng mga ganitong klaseng beverages. So ayan, so major problem na po yan sa panahon ngayon. So, the alcohol and the human body. Ayan, ako, marami na namang matatamaan dyan sa live. Sorry talaga mga friends ko ha. Pero, kung wala sa inyong nagsasermon na mga kaibigan nyo, at least ako ngayon magsasermon ako kahit ngayong lang hapon. Kasi nasermon ko na to noong 2022, tsaka noong 2023. Kaya lang yung ibang mga kaibigan ko, bumalik pa rin po sa pag-inom ng alak. Kahit na sobrang busy sila sa church, nagagawan pa nila ng paraan na itago ito. Alam ko yan kasi marami kasi akong kakilalang mga kabataan po Minsan mas matanda pa sa akin, pero hindi talaga nila mawala sa kanilang lifestyle ito. At kahit na busy po sa church, hindi po talaga matanggal. So,
Paano ba natin ito gagawa ng paraan? So, one more time. Ayan, magsasalita po ulit ako. So, the alcohol and the human body. So, pag-aralan natin. Sabi dito, alcohol is a protoplasmic poison. So, pag sinabi pong protoplasmic, dumidikit po siya actually. Dikit-dikit sila ng nucleus, ng protein, ng lipids. Para siyang nasa loob ng isang bilog, parang isang planggana yan eh. Yan, yung sa cells, dikit-dikit po sila. Tapos yung sa labas naman nila ay cytoplasm. Yun naman yung parang dagat siya or ilog. So doon is siya yung nagpupush. Halimbawa, may pumasok na alcohol sa katawan mo. Yun yung magpupush. So mabababad yung cells natin sa alak or sa alcohol. Kaya nangyayari, ang tagal po bago bumalik sa sa dati. Nagets niyo po? Parang nagkakaroon tayo ng hangover. Kasi nangyayari na ibababad yung ating cells sa alcohol. So sabi dito, every cell in your body, whether it be the brain, the liver, the kidneys, the muscles, or the skin, is made up of a substance called protoplasm. Kasi lahat po yan, nag-a-absorb po yan. Kahit nga maglagay ka lang ng lotion nag-a-absorb yung skin mo Di lalo na siguro kung uminom ka ng alak, di ba? Talagang absorb na absorb yan ng buong katawan mo. At hindi naman makakapagreklamo ang mga organs sa katawan mo kasi ikaw mismo ang naglagay sa loob ng katawan mo. Ikaw mismo ang uminom. Kaya wala silang choice kundi gawan nila ng paraan. Siguro kung malakas ang immune system mo, medyo kahit papano mapaglalabanan. Kaso hindi naman lahat ng tao ganon. Kaya nga yung example ko kanina, nung uminom ako dati ng alak po, nagkaroon ako ng maraming rashes. Pulang-pula yung buong katawan ko, yung buong skin ko po. So, ibig sabihin may problema siguro ako nun sa kidney or liver. So, hindi kinaya. Kaya akin po siyang hininto. So, actually, hindi po talaga maganda rin ang lasa ng alcohol. Kahit ano pa yan, kahit gawin pa siya na, tawag dito, na masarap ang flavor. Ang epekto naman po sa ating katawan ay hindi naman po maganda. Ayan. Thank you, Nanay Rosalie, at nakabalik ka na. Nag-load. Ay, nag-load ka po. O sige po, Nanay, ang topic na po namin ngayon is about alcohol po. At kung gusto nyong humabol sa quiz, i-message ko na lang sa iyo yung questions. Oo, message na lang sa akin. Sige. Ayan po. Nag-live ka? Nag-live ka? Apo, Nanay, manood ka na lang po. Oo, manood ka sa live. Oo, sige. Ayan. So, ang next po dito ay, ang sabi ay, the functions of life are carried out in the trillions of individual cells that make up our bodies. So, lahat po yan ay may function, yung buong katawan natin. So, lahat ng cells natin, trillions of individual cells daw yan ay nagtutulong-tulong sa loob ng ating katawan. Anything that interferes with limits or destroys the work of body cells is called a toxin poison. So, napakaganda ng ginawa ng ating Diyos kasi kung sakaling meron tayong iinumin na toxin sa ating katawan, yung katawan natin ay merong, anong tawag dito? Meron siyang fighting mechanism na dinedestroy yung mga ganong klaseng toxin. Kaya lang, kung magiging addict ka nga dyan sa alcohol, syempre mapapagod din yung ating mga diba? Yung mga tawag dito, yung may tawag dyan kumbaga sa parang antibodies Sila yung nagfa-fight para lumakas pa rin ang iyong resistensya. So, kawawa po ang mga cells natin kapag ganyan, pag patuloy tayong umiinom. So, sabi dito, alcohol needs no digestion. So, hindi pala dapat, hindi siya talaga nadadigest. Kasi pag ininom mo siya, diretso na agad siya sa different parts of your body. Kaya sabi dito, it is absorbed directly
from one's stomach and intestines into our bloodstreams. So, napapasama na siya agad sa ating dugo. Kaya minsan napansin nyo kapag merong taong umiinom ng alak, mga after 1 hour or 2 or minsan after 5 hours, di ba? Ang bilis nilang mahilo, ang bilis nilang malasing, minsan may nagwawala pa nga, may umiiyak, meron namang tumatawa. Mga ganun na po yung yung reaction ng kanilang katawan. Kasi nagiging disoriented na po yung mga cells sa kanilang katawan. Hindi na alam kung anong gagawin, kung ililigtas pa ba siya o hindi. Kasi patuloy pa rin siyang umiinom eh. So, nahihirapan yung cells ng katawan. So, sabi dito, all the cells of our bodies have had a taste of this toxin. So, kung meron tayong trillion cells at uminom tayo ng alak, ilan kaya ang epekto sa ating katawan? Oh. So, lahat yan ay nakaka-taste or nakakatikim ng toxin na ito sa ating katawan. So, ganun po yung nagagawa ng alcohol. So, although it may be quite diluted, ibig sabihin ng diluted, parang na-mix na siya eh, halo-halo na siya, there is still an effect, however small, on every cell of our bodies. Kahit sabihin pa nila na yung alcohol is antioxidant daw, ang wine, ano pa ba? Bukod sa antioxidant, maganda daw yan sa puso. Ano pa ba yung mga naririnig nyo sa commercial? Nakakapayat daw, nakakaganda daw, nakakaliit daw ng tiyan. Totoo ba yan? Bakit yung mga kilala ko naman ang lalaki ng tiyan, inom ng inom? Naku po, baka masaktan. Ayan. So, yun nga po. So, hindi maganda ang epekto ng alcohol sa ating mga cells. Kasi parang binabad yung cells natin sa alcohol eh. Kaya hindi siya makapag-react ng maayos. So, ito po yung mga symptoms and effects. So, sa brain, sabi dito ay memory loss, mood swing, dementia. Ayan. Sa esophagus naman, or esophageal, sabi dito, bleeding, esophageal varices. Dumudugo daw pala yan, di natin alam. Sa lungs, breathing difficulties, lower level of nitric oxide. So, hindi tayo makahinga ng maayos pag tayo pala ay nakainom ng alcohol. Next, sa liver, swollen, tapos cirrhosis and hepatitis. Ito yung mga naninilaw yung kanilang liver or nagkakaroon sila ng cirrhosis, namamaga, ganyan. Then next naman is sa heart. Ano kaya naman ang niya? Sabi dito is heart irregular heart rate. So hindi maganda yung ating heart rate dyan. Next, stroke. Kaya pala nagkakaroon ng mga sakit sa puso, ayan, nai-stroke. Dahil din sa kakainom ng alcohol. Then next is high blood pressure. Kaya pala yung mga kakilala ko na laging umiinom, lagi silang high blood. Kasi dahil nga dito sa alcohol, laging mainit ang ulo nila. Kahit umaga pa lang, pagkagising pa lang sa umaga, mainit na ulo. Kasi dahil po yan sa alcohol. Next is sa muscular. Anong nangyayari sa muscles natin? Humihina. Kaya sabi dito, weakness and muscle wasting. Next naman sa pancreas, anong ginagawa? Nagkakaroon daw na pancreatitis. Ito yung kinamatay nung sikat na artista eh. Pancreatitis. Next is stomach naman. Nagkakaroon tayo ng stomach ulcers, chronic gastritis, tsaka vomiting. So, isa po yung naging epekto sa akin nung uminom ako dati ng alak. Actually, ang binigay lang sa akin is isa lang yata o dalawa lang na na shot. Pero hindi ko alam kung ano ininom ko kasi alam niyo po, sinuka ko po lahat ng kinain ko. So, yun yung sign na pag umiinom tayo ng alak, yan yung kitang-kita agad sa atin. Yung pagsusuka, tapos pagkakaroon ng ulcer, pamamaga, kung ano-ano pa po.
So, yan. So, kaya ito ibinigay sa atin para tayo ay magbago, or kung hindi naman na tayo umiinom ng alcohol, pwede tayong mag-ministry sa ating family, sa ating kamag-anak, sa ating community, ganyan po. Kasi imbis na humaba ang buhay nila, lalo pong umiikli dahil po sa alcoholism na yan. So, sabi dito, at first, we feel a gentle stimulation. So, sa una, parang ang ganda sa pakiramdam, nakaka-relax, parang kape din, ganyan. Yung pala, iba naman ang epekto. So, sabi dito, the drink's first effect. At the same time, an alarm reaction sets in motion the defenses that our bodies use to get rid of an enemy. So, anong nangyayari? Doon nagsisimula yung defense mechanism ng ating katawan para tanggalin yung alcohol sa ating katawan. Kaya lang, ano nangyayari? Imbis na makapagdepensa yung mga cells natin, hindi. Kasi nilalasing na natin sila. Kaya nagiging disoriented. Imbis na makakatulong siya, ay hindi po. Ganun ang nangyayari. So, ito naman sabi dito, white blood cells, histiocytes. Ano ba ibig sabihin ng histiocytes? Ayan, alam yan ni Sister Shekinah. Kasi nag-aaral to ng ng science, biology. So, yung histiocytes, ito yung mga naglilinis sa ating katawan. So, white blood cells, histiocytes, red blood cells, and other sacrifice themselves in getting rid of damaged or dead cells. So, kapag nakainom tayo ng alak at hindi kinaya ng cells natin, mamamatay po yung cells. So, ang gagawin ng histiocytes, siya yung maglilinis, wawalisin niya. Pero kung paano po kung araw-araw tayo umiinom ng alak, ano na pong mangyayari sa mga cells natin? Lahat sila madadamage at mamamatay. Kaya mapapansin nyo, lahat ng mga mahilig po uminom ng alak, ako, dahil po talaga masasaktan. Kahit po sa, ayoko na kasi magbanggit ng pero ang dami ko pong kakilala actually na umiinom ng alak po. So, marami po akong friends sa Facebook, hindi lang friends, kamag-anak, ayan, ka-family, ayan. So, halos lahat po talaga ay mahilig uminom ng alak. So, ano po kaya ang mangyayari niyan? Kung kung wala na yung histiocytes, wala na yung maglilinis ng mga damaged cells mo. So, napansin nyo yung kapag kapag umiinom sila palagi ng alcohol, ng alak o beer, ano ba yung mga beer, mga Red Horse, mga Emperador, mga Tanduay, basta ang dami po, ang dami po mga kasi nakikita ko palagi kasi nga, yun nga, mga kaibigan, mga kamag-anak, ayan. So, pinopost kasi sa Facebook, kaya nakikita ko kung ano yung mga iniinom. So, napansin nyo na kapag umiinom sila palagi, yung mga cells nila kasi, di ba, dapat kung hindi ka umiinom, magiging healthy yung cells mo. Ito kasi dahil umiinom sila, nadadamage yung cells nila. So, number 1 dyan makikita sa ating skin. Napansin nyo na kapag sila ay umiinom, pumapangit yung kanilang skin. Para po silang tumanda ng 10 years or more than 10 years kaysa sa edad nila. At kung inaaraw-araw po nila to at ginagabi-gabi or madaling araw, yung skin po nila lalong nagiging crumpled. Napansin niyo po, tapos yung mata nakakalaylay na, ganun. Tapos pag sumagot, parang laging galit. Kahit nagtatanong ka lang, mainit ang ulo. Minsan pa nga po nagiging piloso po pag sasagot sila. So yun po yung yun yung mga simptomas na talaga na na-addict na po sila sa pag-iinom. Ayan, so imbis na tulungan ng histiocytes para linisin yung kanilang mga dead cells, syempre nahirapan na rin sila kasi araw-araw na kayong umiinom. So hindi po talaga maganda sa ating kalusugan. So, sabi dito, the total number of defender cells in the body is
temporarily decrease. So, imbis na merong defender yung ating cells, anong nangyayari? Nababawasan siya araw-araw. Kaya pala wala akong nakitang manginginom na gumanda after 10 years. Or naging healthy after 10 years. Wala po. Halos lahat na nakilala ko na manginginom po or mahilig sa mga ganitong klaseng alcohol, lahat po sila ay nagdi-decrease yung kanilang health. Tapos, lumalaki ang tiyan, nagkakaroon ng mga heart disease, mga kung ano-anong klaseng sakit po. Kaya, kung may mga kaibigan kayo, kapamilya, kamag-anak, habang maaga pa, gawan po natin ng paraan. Sabihin mo sa kanila na ganito, hindi maganda ang alcohol. Unti-unti kanyang pinapatay eh. Ganun po ang ang resulta sa atin. So, next is, the clumping effect on red blood cells can be seen even 12 hours after taking a couple of drinks. So, pag sinabi pong clumping, ayan, nagdidikit-dikit po yan, no? Yung ating red blood cells. So, ngayon, dahil nagdidikit-dikit sila, ano mangyayari? Lumalapot ba ang ating dugo o hindi lumalapot? Ano po sa tingin niyo, mga kapatid? So, pag nagdikit-dikit po sila, mas mahirap po sila mag-flow sa ating katawan. So, every time alcohol is ingested, we lose a certain number of brain cells. So, habang umiinom pala tayo ng alcohol, nababawasan ang ating brain cells. So, imbis na tatalino ka, lalong nabawasan yung ating brain cells. So, imbis na makapag-isip ka ng maayos, halimbawa meron kang sasagutan na mahirap na exam, hindi ka makasagot kasi nawala na yung brain cells mo. Ganun po. These brain cells cannot be replaced. So, hindi na siya mapapalitan. Once namatay na ang ating brain cells, hindi na po iyan maibabalik. Sabi dyan, no? Cannot be replaced. Kaya, nakakatakot mga kapatid kung may mga kakilala pa rin tayo na umiinom. Yan po ang mangyayari sa kanila. Kaya marami. Actually, may kakilala po ako na kamag-anak ko po na namatay siya ng maaga kasi mahilig po siyang uminom ng alak. Tapos nagyoyosi pa po siya. So, imbis na nasa lahi namin yung tigwa 100 years old ang ang edad, hindi po. Kasi nga, nag-iba siya ng religion. Tapos, nabarkada siya. Tapos yun, uminom siya palagi ng alak. Tapos nagyoyosi siya. Namatay siya as early as parang mga 70. Pero usually, ang average ng aming po talaga is up to 100 years old. 90 to 100 years old. So, ganun po ang difference kapag tayo ay umiinom ng alak. Nababawasan na ang ating buhay ng 20 to 40 years. Kaya imagine niyo yun. Kaya, pag mag-isip po tayo kung gusto nating tumalino, gusto nating maka-perfect score tayo sa exam, or sa ating mga business nating ginagawa, wag na lang po tayong or sa trabaho man yan, wag na lang tayong mag-alcohol po or uminom ng mga ganitong klaseng drinks. Kasi hindi na naibabalik ang brain cells sa atin. Hindi na daw siya mapapalitan. Kawawa naman pala. So, sabi dito, in a few minutes, we begin to feel relaxed. So, pag uminom tayo ng alak, sa una, parang nakaka-relax siya, parang nakakatanggal ng stress. Pero ano mangyayari dyan? But parts of our bodies become more active. Kaya pala yung iba po pag nalalasing, sumasayaw, kumakanta. Yung iba nagwawala. Yung iba nga daw, sabi nila parang nagmamao. Yung mga ganun po. Inaaway yung mga katabi. Ayan, makaka-relate po sa akin yung mga umiinom po talaga. At even up to now, may mga ganito po So, our liver cells begin a frenzied drive. Ayan, parang nababaliw na. Sabi dito, to get rid of the toxin
as they try to break down the poison and render it harmless. So parang sa sobrang saya nila, dahil nakainom sila, anong mangyayari dun sa liver cells? Parang, tawag dito, sobrang saya yung nararamdaman, tapos ano mangyayari? Sabi dito ay, tinatry daw ng liver na i-get rid o tanggalin yung toxin para daw hindi maging harmless. Kaya lang, kawawa din si liver. Siyempre, kung araw-arawin mo ba naman yan, siyempre mapapagod din siya. Sabi dito, this is one of the reasons why heavy drinkers wear out their livers. So, marami daw manginginom ang nasisira ang kanilang mga livers and often succumb to one of the most serious long-term effects of alcohol. So, pag sinabing succumb, ay namamatay din pala dahil sa long-term effect ng alcohol. So, yun po yung sakit na tinatawag na cirrhosis of the liver. So, tandaan niyo po yan, baka lumabas sa ating exam. So, ano po kaya itsura ng cirrhosis of the liver? Tingnan po natin. Ayan, makikita nyo dito sa picture yung normal liver. Napakaganda, di ba? Healthy. Pero pag tinignan nyo naman po yung nasa left side, ano makikita nyo? Liver with cirrhosis. Parang may mga ano siya, bilog-bilog sa loob. Nakikita nyo po ba yun sa drawing? Actually, kaya nung hindi pa ako vegetarian, kumakain ako ng atay, ng manok. Kaya lang, one time, nung kumain ako ng atay ng manok, adobo yun actually, adobong atay ng manok. One time, may nakita akong ganito ang itsura. Mula nun, ayoko nang kumain. Kasi ganito po yung itsura, nagkaroon ng cirrhosis. O yung parang bilog-bilog siya na kumpul-kumpul. Pag hiniwa mo yung atay, ganyan po yung nasa loob. Tapos ang itsura niya ay parang kinarne na na atay. Ganun po yung itsura niya. Kahit tingnan siya sa microscope, ganun po yung lalabas. So, ayan po, kadiri po siya actually pag tinignan nyo. Ayan yung normal liver, makinis, healthy. Pero yung sa liver with cirrhosis, dahil mahilig uminom ng alak, ganyan po yung mangyayari, o kadiri. Para siyang bilog-bilog na dikit-dikit na laman na para siyang pinrito. Ganun yung itsura niya. Para siyang pinrito, parang ganyan. So, kadiri po yung nangyari dyan. Kawawa naman. So, sabi dito, 2 drinks will not cause cirrhosis of the liver. So, kung nakadalawang inom lang kayo ng alak, hindi daw yan magkakos ng liver cirrhosis. However, sabi dito, light drinking is responsible for another very uncomfortable and disabling disease. So, ibig sabihin, mas nakakapagbigay ng sakit kapag light drinkers lang tayo. Yung paisa-isa lang, yung kagaya na sinabi ni Pastor last time, yung nagsimula sa patikim-tikim, yan yun. Yan pa daw yung mas nagkakos ng liver cirrhosis, yung tikim-tikim lang. So, wala naman tayong sinabi na kailangan is damihan natin ng inom para hindi tayo magkaroon ng ng cirrhosis. Hindi naman ibig sabihin na light drinker ka is magkakaroon ka na ng liver cirrhosis. How much more siguro, 'di ba? Kung ikaw ay heavy drinker. So, it is called acute pancreatitis. So, yun po yung tawag doon sa sakit na yan. Na ito yung kinamatay ng isang sikat na artista dyan sa Palawan. Actually, crush ko yun nung bata pa ako. Kilala niyo po ba yan? Kung sino yan? Sikat siya na artista. Si Rico yan. Yan ang kinamatay niya. Acute pancreatitis, tsaka heart, ano ba yun? Basta parang heart attack din po yun eh. So, social drinking is its major cause. Kasi nga kasama siguro sa kanilang pagiging artista, yung kailangan makikipag-social drinking sila. So, siguro hindi ganun ka-healthy yung kanyang pancreas.
that time, tsaka yung kanyang heart. Kaya dun po siya tinira ng alcohol. Yun ang kanyang kinamatay. So sayang po yun na actually nang hinayang ako kasi napakagaling po nun na aktor, tapos napakabait, tapos ang dami niyang natutulungan, pero yun nga, yun ang kanyang kinamatay kasi nga nasobrahan po siya sa pag-inom. Actually, dyan po yan, di ba, Pastor, sa Palawan. Dyan po yun sa Puerto Princesa eh. Sa Dos Palmas Resort. Talagang ginugal ko Dos Palmas Resort yan. Dyan sila nag-inuman. Kasama pa niya si Dominic Chowa. Ayan. So, kawawa naman, imbis na humaba pa yung kanyang buhay, ay, yun nga, ikinamatay pa niya yun dahil lang sa simpleng social drinking na nakaapekto sa kanyang pancreas at saka sa kanyang heart. So, yan po yung isa sa pinaka sikat po na example ng pancreatitis. So, sabi dito, a medicinal sip. Ayan. Marami kasi nagsasabi na nakakagamot naman yan kasi wine naman yan. Sa Bible nga, may wine eh. Si Jesus nga, yung first miracle niya, 'di ba? He turned water into wine. Marami kasing pilosopo sa panahon ngayon. Marami na akong narinig na debate tungkol sa sa wine. Kaya ito yung pinaka-iniingatan ko rin na lecture kasi nga bukod sa maraming masasaktan, marami ring magpipilosopo. Siyempre, ipagtatanggol nila yan. Kasi nasa na nila yung lifestyle na nila yan eh. Kaya sabi nila ay ito nga, gamot naman daw siya. So parang medicine naman daw yun. So sabi dito, some doctors thought that alcohol relaxed the blood vessels that supply the heart with its nourishment. So may mga ibang doktor na nagsasabi na nakaka-relax naman yan ng blood vessels sa ating puso. Kaya okay lang yan. Kaya lang, sabi dito, a heavy meal plus alcohol may be a lethal combination. So, yung marami ka ng kinain, tapos uminom ka pa ng maraming alak, ang tawag dyan ay lethal combination. So, nakakamatay po. In a person with narrowed coronary arteries, so kung makipot yung ating coronary arteries, tapos uminom tayo ng alak, tapos kumain tayo ng marami, nakakamatay po yan. So sabi dito, the myth that alcohol has many medicinal benefits, alcohol has been advocated as a remedy for everything from snake bite to the common cold. So marami pong nagsasabi na kapag tayo ay gumamit ng alcohol, halimbawa nakagat tayo ng ahas, sabi nila, ayan lang daw, lagyan lang daw ng alcohol. O kaya pag sinipon daw, uminom lang daw ng alcohol, mawawala na. Pero sa totoo lang, sabi-sabi lang po yan. Hindi po talaga yan nakakatulong sa mga nakagat ng ahas. Mas totoo pa yung yung, di ba pag nagkaroon tayo ng snake bite, yung dugo ng tupa. Diba nga? Mas maganda po yung epekto noon kaysa dito sa pag-inom ng alcohol. Sa common colds din daw, ginagamit daw yung alcohol. Pero actually, hindi rin eh. Hindi rin po talaga siya effective. Sabi dito, alcohol is a poor medicine under all circumstances. Kahit maganda pa yung kanilang ads, yung kanilang commercial, wag kayong maniniwala. Kasi nga, rin yan eh. Siyempre, business yan. Kailangan kumita ng mga businessmen, ganyan. So, talagang pinopromote nila na ang alcohol ay okay lang. Yan. There is no scientific justification for its medical use. So, tandaan nyo yan, sabi ni Dr. William B. Terhune. So, wala daw scientific justification na makakatulong yan sa medical use. Ayan po. So, alcohol does not help the heart, does not prevent coronary insufficiency, nor give one strength. It is a poor stimulant to appetite. So, akala mo gaganahan kang kumain, pero
lalo ka daw palang hindi gaganahan kapag uminom ka ng alcohol. So, kabaligtaran talaga yung kanilang pinopromote po, no? Sa mga ads, baligtad talaga. Sabi dito, hinders digestion and as counteraction for fatigue, it is merely whipping a tired horse. So, ito yung topic natin last time, eh. Para kang kabayo na hinagupit o binugbog kapag uminom ka ng alak. Ganon din yung sa coffee. It is not the old man's comforter. Hindi naman daw talaga nakaka-comfort, sabi dito. Since it further handicaps the aging brain. So, nagiging handicap yung ating brain. So, grabe pala, napaka-harsh magsalita ng New Start. Pero totoo po yan. Wala akong kilalang tumalino dahil inom sila ng inom ng alak. Lalo pa ngang nagkakasakit nagiging handicap ang kanilang brain. Hindi lang ang brain, pati ang heart at yung iba't ibang parts ng katawan. Ayan. So, actually, ito nga po, shortcut ko na lang hanggang 30 slides na lang. May kasunod pa po ito about cigarettes po, pero next week na lang po siguro. So, sabi dito, Proverbs 21 from King James Version, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived, thereby is not wise. Pero marami pa rin pong magtatanong kasi, yun nga, sabi nga sa Bible, umiinom naman daw ng wine yung mga disciples. Kahit naman daw si Jesus, uminom din daw ng wine. Kahit yung sa Last Supper, uminom din daw sila ng wine, di po ba? Actually, naging debate po ito parang 10 years ago. Nakinig ako sa isang Sabbath school sa isang church po. Tapos, hindi nila madepensahan yung wine. So, sabi ko sa kanila, alam nyo ba na merong isang religion na hindi natin kapananampalataya, na inilagay nila sa libro nila at tinanggap nila, kahit ang mga nakasulat doon is Hail Mary, mga ganyan-ganyan, mga pabasa. Tinanggap po nila, inadmit nila na ang wine ay mocker. Yan nga, hindi makakatulong sa katawan. Kasi nung panahon na yon ni Jesus, ang wine po ay wala pa pong alcohol content. Siyempre, hindi naman gagawa si Jesus ng wine na makakasira sa kalusugan nung nagkaroon ng wedding in Cana, di ba? So, yung first miracle na ginawa niya ay gumawa siya ng water into wine. So, ganun po yung nangyari. So, maipapakita po natin doon na ang totoong wine na ginawa ni Jesus that time is yung healthy wine po. Or let's say it's a sparkling wine made up of grapes or any kinds of fruits. Ganun po yun. So, nung panahon na yun, parang sa social drinking lang din sila, ganyan. So, nag-celebrate sila ng wedding na wala namang nabanggit doon na nagpakalasing sila or nagwala yung mga bisita or yung groom tsaka yung bride, 'di ba? Walang nakasulat doon. So makikita nyo na talagang ang ginawa ni Jesus na wine ay makakatulong sa kalusugan. So inadmit yan ng libro na yon na nabasa ko, na may mga Hail Mary pa nga nakalagay doon. Na sabi nila, kasi kinokontra nila yung alcohol, pero inadmit din nila sa sarili nila na ang wine daw nung panahon ni Jesus ay wala talagang alcohol. Kasi para sa akin siya ay creator So, kung create ka ng create, syempre gusto mo rin maging healthy yung iinom ng wine na ito. So, yan po. Sabi dito ay, whosoever is deceived thereby is not wise. So, kung hindi ka mag-iisip talaga, kasi marami nga yung wine na nabibili na may 10% alcohol, 8%, may 3%. Kahit wine yan, tapos may nabasa ka pa rin 3% alcohol, ibig sabihin, hinaluan na yan ng alcohol. So, hindi pa rin talaga maganda sa ating katawan. Kaya, ang suggestion ko po sa atin, kung bibili po tayo ng wine,
Make sure titingnan po natin yung nutrition facts sa likod. Mababasa naman po yan sa likod. Nakalagay doon ilan po ba yung sugar, kung may caffeine ba, kung ilan yung grape juice, 100% ba yan na grape juice. Titingnan nyo po kung sparkling wine po ba talaga siya, kung carbonated po ba siya. Mababasa nyo naman doon sa likod eh. Pag nakita nyo naman na 0% alcohol, yan, bilihin nyo na yun. Pwede yun. So, sinasabi ko lang din to para hindi rin naman masyadong extreme. Kasi marami nga din po kasi akong kilala na nakakita lang ng bote ng wine, akala naman uminom na talaga ng alcoholic beverages. Hindi po ganon. Kasi kahit dito sa Australia, marami po dito na vegan, vegetarian, na ang iniinom lang po nila talaga ay 0% alcohol na wine. Marami pong ganyan. Kasi for health purposes po ito. Ayan. So, kung may mga gatherings at hindi talaga mapigilan ng social pakikipagkaibigan, ganyan. So, okay lang po yan kung 0% alcohol na sparkling wine. So, ito na po yung last. Sabi dito sa 1 Corinthians 10:31. So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of God. So, kahit ano man yung ating kainin o ating inumin, lahat ng gagawin natin ay gawin po natin para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na nasa langit. So, yun lamang po, and dito na po nagtatapos ang ating New Start Health Lecture. May mga questions po ba kayo dyan? Sa mga nakikinig po sa ating worship group, wala po bang umiinom ng alak sa atin or wine na may alcohol? Wala naman siguro, no? Kasi tayo nga yung medical missionary eh. Question sis, Sige po, Pastor. yung effect ng sugar and alcohol, it's almost the same or talagang the same? Sabi kasi ni Ellen G. White po sa Counsels on Diet and Foods, sugar is worse than meat. Pero wala siya nabanggit about, di ko po nabasa yung part na may wine eh. Pero for me, mas maganda yung 100% pure juice po. Huwag nyo nang lagyan ng sugar. Kasi iba po ang atake ng sugar din eh. Pangit din po. O yung sugar kasi, pagdating sa loob ng katawan, nagiging siyang acid. Yes po. Nagiging alcohol. So, same yung effect nila ng alcohol and sugar inside our body. Kung hindi ka nga umiinom ng alak, pero mahilig ka naman sa sweet, Yun lang. so, Tas lang ang effect niya kasi kung ang alcohol ay pumapatay ng mga cells, mas lalo ang sugar. Ganun din, pumapatay din yan ng mga good cells natin. Yes po. Kaya nga yung mga bata po, yung mga ages 30 years, yung mga baby po, 3 years old pataas, kapag pinakain nyo po ng matamis, di po pa nagwawala, nagiging hyper sila kasi nasobrahan sa sugar. So kung napansin nyo, pag titingnan nyo sila, para silang mga lasing. Ganun po yung mga bata. So, kaya as much as possible, huwag natin pa inumin ng matatamis or pakakainin ng matamis ang mga bata. Kasi hindi maganda sa kanilang brain at sa kanilang katawan din. So, ganun din po yung sa wine or sa alak po. Yes. So, yan. So, any questions po? Wala na po ba? Sis, may tanong ako. Ay, si Brother Chong. Hello, Brother Chong. Ay, hindi. Nandito ako kanina pa. Ay, nandiyan ka po. Ay, sorry po, hindi ko po nakikita kasi naka-PowerPoint lang po itong hindi ko nakikita yung kayo po dyan. Opo. Si Sister Ann kasi sa kanya Facebook ang ginagamit ko. So okay po. sis ba, sa tawag nito, saan bang mas harmful, ang meat or yung GMO? Mas harmful? Oo. Para sa akin, GMO. same lang. yan yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Ay, si Pastor na pala ang magpapatuloy.
Para sa akin, Brother Chong, ano lang po siya, same lang po siya. Kasi kahit organic pa yung meat, pero kung nalagyan naman siya ng GMO or kahit sa corn, di ba yung mga nagtatanim ng mais, minsan na hindi na po GMO yung So, as much as possible sana, organic na lang po lahat ng kakainin natin. Wala na yung mga chemicals, wala na yung mga ganyan na GMO. Ganun po. Kasi hindi talaga makakatulong sa ating brain at sa organs ng ating katawan. Marami kasing vegetarian na hindi sila na kumakain ng meat, ng flesh. Pero doon sila natatrap sa GMO. Yes, true. Kaya may cancer pa rin. Kaya nga po dapat non-GMO ang ating kakainin. Kaya as much as possible, magtanim na lang tayo ng sarili nating For example, yung yung soya, grabe, GMO na talaga ngayon ang soya eh. Oo nga eh. Kaya as much as possible, wag na yun. Na lang ngayon, hindi na talaga, parang medyo madalang na lang talaga yung hindi non-GMO na soya. Kadalasan talaga is GMO. So, parang it's a big trap pa rin, no? Yes. Kasi marami na hangaran. Like for example, yung mga isdarm na yan, sobrang mag-judge. True, tama po, tama. Talagang nag-name drop. Yung kumakain daw ng mga flesh ay hindi daw malangit. Yun daw sabi ni Ellen White na hindi daw mapuntang langit ang mga kumakain ng flesh. So ngayon, sabi ko, Grabe naman. Sino naging Panginoon nila? Sino ang Panginoon nila? Si Ellen White o si Kristo? Yeah, Diba? Grabe naman po. Walang sinabi sa inyo. Walang Wala. Alam ko wala din siyang sinabing ganun. Ipasa ko to sa kasi ang kanilang God, may 3 persona, hindi sila Trinitarian, pero si Mike Alcantara, kilala niyo yon? Hindi po. Hindi ko po kilala. Trinitarian yan, bro. Trinitarian yan sila. Grabe magsalita to. Walang statement sa Ellen White na hindi vegetarian, hindi maligtas. Wala siyang statement. Walang ganon. Wala akong nabasa niyan. Wala pong ganon. Meron sa Karen, diniscuss ko yan, yung about sa food. Sinabi doon ng Panginoon sa Genesis 4 verse 9 at ayun na flesh and blood are life. Tapos, sino man daw kumain noon, sabi ng Panginoon, I will be cut off in His people. Grabe naman. Kaya, Ang harsh. malalim yan. Sinabi yan ng Panginoon. Pero At sa saka panahon pa lang po yun ng Genesis, nanay. Sa Genesis 4 pa lang po yan nabanggit. Kasi nung time na yon hindi pa po sila kumakain ng hayop kasi wala pa po yung yung Great Flood. Wala pa rin people. Kaya pinagbabawal pa po nung time na yun kumain ng mga hayop. 'Di ba Genesis 4 po yung binanggit mo? Hanggang sa Revelation. Grabe naman, nanay, hanggang Revelation. Wait lang Sige po. Sige, tackle natin yan this afternoon. Ayan, itatakel pala yan mamayang hapon po ni Pastor. So, si Pastor na ang makakasagot niyan. Yan yung next program natin. Ako Okay ng po. sermon yan dun sa Batangas, pinag-aralan ko talaga. Kaya pala yung doon sa wilderness, ay cleansing sila ng Panginoon kasi bago sila pumasok ng Canaan, dapat wala ng meat eater. Kasi ayaw pala yun ng Panginoon. Kasi nga, yung blood, Nanay, may question ako sa'yo, nanay. Di ba pumasok sila sa sa wilderness? Pero bakit nagpadala si God doon ng pigeons para meron silang kainin na karne? Di po ba? kasi nga, dahil sa kamumor ng mga Israelites, dahil sila sa Egypt na meat eater sila at sagan sila doon, ngayon, pinadala sila ng maraming quail, pero ano nangyari? Ang daming namatay sa kanila. Pero nanay, ang po kasi doon is nagpadala pa rin si God para may makakain sila na karne. Nung time kasi request po nila yun eh. So, ibig sabihin, inalaw po ni God na kumain sila.
Bukas topic this afternoon. Okay, isunod. Okay po. So, hanggang dito na lamang po and God bless. Ingat po sa ating lahat. Bye-bye po. Okay, wala. Yung Thank next you topic very po. much. Yung next topic po si Thank you, Pastor na po ang Nag-quiz magko-continue. ka na ba? Nag-quiz ka na ba? Yes, tapos na nanay. Tapos na mag-quiz. Ay, sa live na lang ako quiz. I-send ko na lang sa'yo yung yung question kasi hindi ko na i-live yung questions eh. I-send ko na lang sige, sa'yo. So, Okay. yun lang po. Yes. Okay, Sunod po thank natin you. yung message and song. Message and song, kaya lang wala Sister Vanessa. Mhm. Pwede ba tayong mag-random select? Sister Vera? Pwede po ba kayo? Ayan, so dito na po natatapos ang aming New Start Health Lecture. Kung meron po kayong questions, i-message nyo na lang po ako. And yung mga hindi nakapag-quiz, i-message nyo na lang din po ako, isasend ko sa inyo yung questionnaire. Yun lamang po, ingat po tayong lahat and God bless. Bye-bye po and happy Sabbath.